Hindi sinasadyang nagtagpo ang landas ni Jai at Christoph sa pangit na sitwasyon. Kasalukuyang may hinahabol na kriminal noon si Christoph na isang sundalo. Sa liblib na gubat kung saan sila nakadistino ay saktong naroon din si Jai. Inakala ni Christoph na isa si Jai sa miyembro ng mga NPA na kanilang tinutugis. Nagalit ang dalaga at sinigawan niya si Christoph. Kung ano ang sinabi ng dalaga na nakapagpatiklop sa isang sundalo na may pinakamataas na ranggo. Tinitingala at pinakamahusay na isang sundalo si Christoph. Ngunit sa isang palengkera lamang pala titiklop ang binatang si Christoph. Magka-developan kaya ang kanilang feelings kung sa isang gabi nagkasalo sila sa ilalim ng iisang bubong? O bili na ho kayo. Yan ang karaniwang sigaw ng mga tindera sa palengke. Abala si Jai sa pag-ayos ng mga gulay na tinda niya. Nakakuha kasi ang tatay at nanay niya noon ng pwesto sa palengke. Kaya ngayon, nagtitinda sila ng sari-saring gulay. Sanay na siya dahil yun ang nakagisna na niyang gawain palagi. Gigising siya ng 6:00 para gumayak at mag-almusal, tsaka pupunta sa palengke para palitan ang nanay niyang nagbabantay sa kanilang pwesto. At kapag may pasok naman, uuwi muna siya pagkatapos ay babalik sa palengke para palitan ng nanay niya o di kaya siya na ang magbabantay. Mabait na anak si Jai, masunurin at matalino pagdating sa larangan ng edukasyon. Nag-aaral ito ngayon ng sekundarya sa kolehiyo. Nursing ang nais niya kaya yun ang kanyang kinuha. Mabuti na lamang at mayroong ganoong kurso sa university na kanyang pinasukan. Kahit nasa public university lang siya, malaking tulong na ang pagiging scholar niya. Kaya tuwang-tuwa at bilib na bilib sa kanya ang nanay at tatay niya dahil sa kanyang angking abilidad. Mahal na mahal siya ng mga magulang niya at syempre, isa na rin doon ang mga kapatid niya. Bali 4 silang magkakapatid. Pangalawa siya habang ang Kuya Jero niya ang panganay. Pasaway ang Kuya Jero niya at walang ibang ginawa kundi magbulakbol. Pero kahit ganun pa man, malambing na kuya ito para sa kanila. Nag-iisa lang siyang babae dahil ang 2 pang sumunod sa kanya ay puro na lalaki, sina Januel at si Jason. Kaya talagang mataas ang tingin ng kanilang mga kapitbahay kay Jai dahil bukod sa iisang babae siya, napakabait na bata. Minsan nga ay naikukumpara siya sa kuya niya dahil tamad ito at hindi maaasahan sa buhay. Hindi rin kasi ito nakapag-aral dahil puro bulakbol ang inaatupag. Napapaaway pa ito at kung minsan umuuwing may pasa at sugat sa muka. Kesa ma-stress ang nanay nila, pinatigil na lang ang kuya niya dahil wala din namang mangyayari. Palagi lang itong bumabagsak sa klase. "Hi miss, magkano ito?" Nagbalik siya sa realidad nang may lalaking tumawag sa kanya. Baritono at matalimang pagkakabigkas nito sa mga salitang yun. Hindi siya nag-angat ng tingin sa mukha ng lalaki at sa itinuro nitong gulay lamang siya tumingin. 120 po 1 kilo. Sambit niya na ang tinutukoy ay ang kamatis. "Ang fresh at makikinis. Kuha ko ng 2 kilo. Doon na siya nag-angat ng tingin dahil sa kakaibang tono na ginamit nito. Hindi naman ito nakatingin sa kanya kaya binaliwala niya na lamang. Dumukot ito ng pera sa bulsa nito at ang ilan pa ay nahulog. Maumbok ang bulsa nito na parang marami yatang laman. Nagkalaglagan ng 100 at barya. Hindi niya alam kung tutulungan ba ito o hihintay na lang na mag-abot ito ng bayad. Nang hindi niya na matiis, umirap siya sa ere bago ito nilapitan at tulungan. Naiinis siya. Hindi niya alam kung nananadya ba ito o sadyang tatanga-tanga lang talaga. Nakasuot pa ito ng puting t-shirt habang nakapants ng itim. Anong trip nito? Marumi at malansa sa palengke tapos magsusuot ng puting damit. Napairap na naman sa ere si Jai dahil sa labis na inis. Pagkadampot niya sa pera, tumayo na siya sakto namang pagtayo rin ng lalaki. Nagulat siya dahil magkalapit na ang kanilang mga katawan. Sakto rin na magkaharap sila kaya napagmasdan niya ng maigi ang katawan nitong malaki pala. Muskulado, bulong sa kanyang isipan. Hindi naman siya dati nagkakaroon ng atraksyon sa isang lalaki. Pero sa mga oras na yun, biglang nagbago ang pananaw niya. Natitigan kasi niya ang mukha nito, lalong-lalo na ang mga mata nitong kulay abo. Foreigner? Tanong ng isip niya pero hindi nagtatagalog naman ito kanina. Ang features kasi ng lalaking kaharap niya ngayon ay parang may lahi.
Yung mga napapanood niyang Turkish man, ganoon na ganoon ang aurahan nito. Excuse me miss, heto yung bayad ko. Natauhan lang siya nang magsalita ito. Kinuha din ito ang perang pinulot niya kanina sa sahig. Thank you. Nagpasalamat pa ito sa pagtulong niya. Ngunit walang makikitang reaksyon sa mukha nito. Kaya hindi niya alam kung sincere ba ito sa pagpapasalamat nito o nanggagago lamang. Hiyang-hiya siyang naglakad pabalik sa pwesto niya kanina. Oo nga pala, napatagal ang pagtitig niya sa binata. Paano ba naman first time niyang makakita ng ganoong kagwapo, lalo na't ngayon lang siya nakakita ng ganoong muka. Lalaking lalaki at pati ang boses. Tinanggal niya ang bara sa kanyang lalamunan. Heto po ang sukli niyo. Inabot niya ang sukli at pati kamatis na binili nito nang hindi na lumilingon sa lalaki. Baka kasi hindi na naman niya mapigilan ang sariling titigan ito, kaya hindi na lang niya ito tinignan sa muka. Nang wala na ang lalaki, namamangha siya sa nangyari. Gwapo sana kaso wala man lang kangiti-ngiti sa labi. Naaasar niyang palatak. Oh, nakasimangot ka. Wala lang ako, bad mood ka na. Pabirong sabi ni Tonton, ang may-ari ng gulayan sa kanyang katabi. Si Tonton lang ang close niya sa mga lalaki sa palengke. Kahit na maraming nagkakagusto sa kanya sa palengke at nagtatangkang manligaw, hindi niya pinapayagan at agad na pinakitaan ng kasupladahan. Hindi naman talaga siya suplada. Ayaw lang talaga niyang may manligaw sa kanya dahil pag-aaral muna ang kanyang iniisip. Si Tonton kasi ay yung lalaki na puro biro, kaya lagi siyang masaya kapag ito ay kasama. Isa pa hindi ito nagpakita ng pagkagusto sa kanya dahil kaibigan lang naman daw ang gusto nito sa kanya. Masaya siya dahil meron siyang kaibigan na lalaki at sa school naman mayroon din siyang mga kaibigang babae. Oo, malungkot ako kasi walang nagpapatawa sa akin kanina. Pero ngayon ayos na ako, nandyan ka na eh. Sagot naman niya na tumatawa pa ng bahagya. Sus, sabi na ako lang ang hinihintay mo. Ikaw talaga, ginagawa mo akong clown. Biro nito na kanyang ikinatawa. Clown ka naman talaga tignan mo nga yung katawan mo ang payat. Malapit nang maging walis tingting. Pagkasabi niya nun, humagalpak siya ng tawa. Napuno ng tawa ang bibig ni Jai ng mga oras na iyon. Bakasyon na, kaya masaya na naman si Jai. Tuwing bakasyon kasi nila, pumupunta siya sa bahay ng kanyang lola, sa pinakataas ng bundok sa kanilang lalawigan. Pinapayagan naman siya ng nanay niya, dahil mabuti naman siyang anak at lahat ng gusto ng mga ito, sinusunod niya, kaya pinapayagan siya ng mga ito. At isa pa, close na close sila ng lola Asimetra niya. Pangmakalumang pangalan ng lola niya, pero sa pandinig niya naman ay maganda yun. Dala ang isang bag na punong-puno ng mga damit niya. Biniyahin niya ang mahabang daan papunta sa kanyang lola. Kasama ang kapatid niyang si Januel na 16 pa lamang. Inihatid sila ng tatay nila sa ibaba ng bundok. Sobrang tarik, kaya naman hindi na sila maihahatid ng tatay niya sa bundok dahil magpapang-abot na naman sila ng tiyo tupi niya, ang kapatid ng kanyang papa. Walang anak ang tiyo tupi niya kaya ito ang naatasan na tumingin sa mga magulang ng mga ito. Buhay pa naman ang lolo ni Jai. Malakas pa at bumubuhat pa ng mga kahoy na panggatong sa kalan. Ate, tignan mo, may paru-paro, ang ganda. Sigaw ni Januel na tuwang-tuwa habang hinahabol ng tingin ng mga paru-parong nagdaan sa kanilang tabi. Huwag mong hawakan, baka masaktan mo sila. Magaganda nga sila iba't iba pa ang kulay pero hindi natin dapat nasaktan ng mga yan kasi isa sila sa nakakatulong sa kalikasan. Pangangaral niya sa kapatid. Napasimangot tuloy si Januel. Yun ka na naman ate, palagi ka na lang nangangaral tuwing may sasabihin ako. Hindi ko naman sila sasaktan Natutuwa lang ako kasi magaganda sila at makukulay. Nakasimangot na sabi ni Januel habang binabaybay nila ang may kasukalan na daan. Matataas ang mga damo at malalaki ang mga puno. Pero kahit ganoon, malamig naman dala na rin siguro ng mga puno't halaman sa paligid kaya sariwa ang hanging dala nito. Medyo malapit na sila sa gilid ng bangin na kadalasan nilang pinagpapahingahan dahil doon madalas nagpapang-abot sila ng tiyo tupi niya. Sinusundo kasi sila nito at sabay na umaakyat sa bundok kung saan nakatira ang kanilang lolo at lola. May lupa doon ang lola at lolo nila. Marami rin ang mga pananim tulad na lang ng kamote, kangkong na malapit sa falls, sagingan, niyugan, gabihan, manian, maisan at napakarami pang iba. Sa tuwing umuuwi nga sila sa kapatagan ay maraming pinapauwi sa kanila ang lola at lolo nila. Kaya tuwang-tuwa ang nanay niya
dahil mahilig ito sa mga ganoon. Sandali silang naupo sa bato. Naroon na sila sa gilid ng bangin kung saan tanaw nila ang kapatagan. Malayo pa sila sa bahay ng lola nila, kaya mahaba-haba pa ang lalakbayin nila. Niabot ng kapatid niya ang tumbler na nabili pa ng nanay nila para may nagagamit sila pagpasok sa school. Nasaan pala yung mga biskwit? Tukoy ni Jai sa mga biskwit na dala nila bago umakyat ng bundok. Heto ate, Hansel at Kombi lang ang dala ko. Ayos na yung Hansel. Itinuro pa niya ang hawak nito sa kanan. Iaabot na sana ng kapatid niya ang hawak nitong Hansel nang may marinig sila mula sa di kalayuan. Ate, ano yun? Bakas ang takot sa boses ni Januel. Teka, binitbit ni Jai ang kanilang mga gamit. Magtago tayo sa likod ng puno, dali. Nagmamadali namang sumunod ang kapatid niya sa kanyang sinabi. Malakas ang kabog ng dibdib ni Jai. Alam niyang putok ng baril yun. Sigurado siya sa narinig niya. Kahit natatakot at kinakabahan sa mga oras na yun si Jai, tinatagan niya ang loob niya, lalo pat kasama niya ang kapatid niya. Inilibot niya ang tingin sa iba't ibang bahagi ng gubat upang tiyakin kung may tao ba o hayop lang. Baka mamaya kasi may nangangaso lamang. Maya-maya pa ay may tumunog ulit, pero ngayon ay sunod-sunod na yun na tila may hinahabol ang mga ito. Rinig rin nila ang ilang yabag ng tao. Marami yun na tila may mabilis na hinahabol sa kasukalan ng gubat. Nanginginig man ang mga kamay ni Jai, hindi niya iyon pinahalata sa kapatid. Baka panghinaan din ng loob ang kapatid niya. Kaya pinanatili niyang kalmado kahit sa loob-loob talagang siya'y natatakot. Inutusan niyang yumuko ang kapatid niya para kung sakali mang magkaroon ng putukan, hindi sila matamaan ng ligaw na bala. Halos mapatalon silang magkapatid nang mula sa di kalayuan may tumakbong lalaki na balot ang katawan at muka. Marungis ito na para bang galing sa mahabang paglalakbay. Hindi sila nito nakita dahil nakatago sila sa likod ng puno at may mga damong bahagya kaya naman hindi talaga sila mapapansin ng kahit na sino. Ate, sino yun? Nakita mo ba? Ate, umalis na kaya tayo dito. Baka madamay pa tayo. Mukhang may humahabol sa lalaking yun. Takot na takot si Januel at nagkakanda-utal-utal pa sa sinasabi. Napag-isip-isip nga niya na umalis na sa pinagtataguan dahil tama naman ang kapatid niya. Baka nga madamay pa sila sa gulong yun. Lumabas na silang nagmamadali sa likod ng puno na yun, pero gano'n na lang ang gulat nilang magkapatid nang bumungad sa kanila ang 5 sundalo na may malalaking kalibre ng baril na nakatutok sa kanila. May mga guhit na tila itim na uling sa mga mukha ang mga ito. Sa TV lang nila napapanood ang mga ganoon, pero ngayon nasa harap nila. Ate, maluha-luha si Januel na yumakap sa likod niya. Kahit 16 anyos na ito ay makaati pa rin ito at laging nakadikit sa kanya. Hinawakan niyang braso nito upang pakalmahin. Tinitigan niya sa mata ang mga sundalong nasa harapan nila. Sumama kayo sa amin. Hindi yun pakiusap, bagkus ay utos mula sa lalaking nasa pinakagitna. Malaki ang katawan ng mga ito na tila batak na batak sa gym kahit pa nga naka-uniforme ang mga ito ng Philippine Navy. Bakit? Anong dahilan bakit kailangan naming sumama kami sa inyo? May nilabag ba kami? Matapang na bigkas ni Jai sa mga ito. Kung ibang babae siguro ang nasa posisyon niya. Kanina pa umiyak dahil sa takot. Pero iba si Jai. Matapang siya't hindi basta-basta sumusuko, lalo pat kasama niya ang kapatid niya. Isama ang mga yan. Utos ng lalaking nasa pinakagitna na sa tingin niya, leader ng mga ito. Hindi kami sasama sa inyo. Wala kaming ginagawang kasalanan para kidnapin niyo kami. Lumalaban si Jai sa hawak ng 2 sundalo. Ganoon din ang kapatid niyang panay ang tawag sa kanya. Mamaya na tayo mag-usap, Miss NPA. Mariin ngunit malaman ang pagkakasabi ng sundalong sinusundan nila. Mahaba ang kanilang nilakbay. Pagod na pagod sila ni Januel. Nangawit na rin siya kakasalita sa mga ito na wala silang kasalanan sa mga ito at sibilyan sila. Sinabi na rin niyang pupunta lang sila sa lola nila at bigla na lamang silang dinampot na mga ito. Pero kahit anong paliwanag at salita ang sabihin niya, hindi man lang kumibo ang mga ito o kahit sulyap lang. Para siyang nakikipag-usap sa robot, kaya kaysa mapagod, tumahimik na lang siya. Hindi na nga niya namalayang nasa isang kampo na siya ng mga sundalo. Lahat ng naroon ay sundalo. Marami ang mga ito at lahat pare-parehong naka-uniforme. Ang iilan sa mga ito
nakahubad ng pang-itaas kaya naialis agad niya ang tingin sa mga ito. Nang mapansin ng mga ito na papalapit na sila, ay nabaling ang lahat ng tingin sa kanila. Nahihiya siyang nagyuko ng ulo. Lahat ay puro lalaki at nakatutok ang mga mata ng mga ito sa kanya. Naiilang siya, lalo pat seryoso ang ilan sa mga ito. Habang ang ilan naman ay tumpok na magkakasama habang nagkakatuwaan. Naririnig niya ang bulungan at usapan ng iilan sa kanila, kaya mas lalo siyang nagyuko ng ulo. Hindi niya gusto ang mga maririnig niyang yun. Kapag ako nakawala dito, kutos kayong lahat sa akin. Inis niyang sabi bago umirap sa lupa dahil sa inis niya. Mabuti na lang pala talaga't nakapantalon siyang high waist at t-shirt na itim na nakatakin habang nakasapatos. Kung nagdress siya, ay pinagpipiestahan na siguro ang katawan niya. Captain, bigkas ng mga sundalong dumakip sa kanila at sumaludo sa kaharap ng mga ito. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin, pero ganun na lang ang kaba niya nang magtagpo ang mata nila nang tinawag ng mga ito na Captain. Parang kilala niya ang lalaking kaharap. May mapupula itong labi at pangahan ng mukha habang ang mga kilay nito ay napakakapal. Mas napatitig si Jai sa mata nito na kulay abo na tila isang banyaga. Nagbitaw lamang siya ng tingin dito nang tawagin siya ng kapatid niya. Ate, rinig niyang bulong nito dahilan kung bakit niya ito nilingon. Ayos ka lang ba, Januel? Hayaan mo, gagawa ang ate ng paraan para makaalis tayo dito. Hindi niya mahawakan ng kapatid dahil parehong nakatali ang kanilang mga kamay. Umiiyak ang kapatid niya habang tumatango. Naawa siya sa kapatid pero ano nga bang magagawa niya? Nasa bahay na sana sila ngayon ng mga lolo't lola niya kung hindi lang sila hinuli ng mga sundalong bigla na lamang sumulpot sa harap nila. Anong pangalan mo, miss? Malalim at baritonong sambit ng lalaking malaki ang katawan na tinawag nilang Captain. Sa tingin ni Jai, ito ang pinakamatangkad sa lahat ng sundalong naroon at ito rin yata ang pinakamalaki ang katawan. Umirap siya sa ere dahil sa mga pumapasok sa kanyang isipan. Sakto namang nagtama ang tingin nila noong Captain. Kitang-kita niya ang paggalaw ng panga nito nang mahuli siyang umirap. Ano naman, hindi naman siyang iniirapan ko. Sambit niya sa kanyang isipan. Jai ang pangalan ko kaya pakawalan niyo na kami. Tignan mo nga, papalubog na ang araw. Baka hinahanap na kami ng tiyo ko. Siguradong nag-aalala na ang lolo at lola namin. May inis at halong lungkot sa kanyang tono. Hindi niya maiwasang mainis dahil ngawit na siya dahil kanina pa sila nakatali. Di ba sundalo kayo? Bakit tinatali niyo kami at hinuli? Tignan niyo nga yung kapatid ko. Umiiyak dahil sa ginawa niyo. Hindi mo ba alam, Mr. Captain, na pwedeng magkaroon ng trauma ang kapatid ko dahil sa ginagawa mo? Mahabang talak niya sa harap ng Captain. Naging interesado ang mga sundalong nakapaligid sa kanila kaya mas lumapit pa ang mga ito. Kitang-kita ni Jai kung paano tumalim ang mga mata ng Captain dahil sa kanyang mga sinabi. Pero hindi siya nagpadala sa takot dahil wala naman siyang ginawang masama sa mga ito at lalong hindi siya isang NPA. Simpleng palingkera lang siya. Tinderang maganda at pinipilahan ng kanyang paninda ng mga madla. Kaya imposibleng maging isa siya sa mga ito. Napahinga siya ng malalim dahil sa ngalay. Masakit na ang palapulsuhan niya dahil sa higpit ng tali. Kiniskis niya iyon at ginalaw na tila ba matatanggal kung patuloy niyang igagalaw ang mga yun. Bumaba ang tingin ng Captain sa pulso niyang namumula. Mas nagigtingan ng panga nito at mas lalong dumilim ang aura. Kitang-kita ni Jai kung paano umatras ng bahagya ang mga sundalong nakapaligid sa kanilang Captain. Parang takot ang mga ito sa presensya pa lang ng Captain. Who tied her? Malalim ang pagkakabigkas nun ng lalaking kaharap niya. Halos madapa ang sundalong nagtali sa kanya kanina. Yumuko ito at humarap sa Captain. Ako po, Captain. Magalang nitong sagot. Pakawalan mo siya at ikulong silang dalawa ng lalaki sa magkaibang kulungan. Mariin itong bigkas. Nanlaki ang mga mata ni Jai. Ikukulong sila pagkatapos ay ano? Para silang mga hayop? Hindi. Galit ang nararamdaman ni Jai ng mga oras na yun. Pakawalan mo kami sabi eh. Oras na hindi mo kami pakakawalan dito, isusumbong ko kayo sa mga pulis. Sinasaktan nyo kami at binibihag. Wala naman kaming ginawang masama. Halos mapugtal na ang ugat sa leeg ni Jai dahil sa galit niya sa lalaking kaharap. Hindi mo mapapaikot ang ulo ko, Miss Jai. Isa ka sa mga kriminal na hinahabol namin. Nasaan ang ibang kasamahan mo?
Formal na tanong nito pero mabigat ang bawat bigkas. Alam niyang mapanganib ang captain na nasa harap niya. Presensya pa lang nito nakakatakot na. "Wala kang itlog!" Bigla niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ng mga sundalong nakapalibot sa kanila. Ang iba, hindi napigilan ng sarili na humagalpak ng tawa. Kahit siya ay hindi rin makapaniwala sa nasabi. Pero galit na siya at masyado na nitong pinipigtas ang pagtitimpi niya. Gusto rin niyang matawa pero dahil galit siya, ay hindi niya magawa. Napasinghap ang ilan habang ang iba, napapahawak sa bibig o di kaya'y napapakamot. Naririnig din niya ang bulungan ng mga ito na parang tuwang-tuwa ang ilan. "Naku, kawawa yung babae niyan. Siguradong parurusahan ni Captain yan dahil sa pangbabastos niya. Humanda ka sa mga ginawa mo kay Captain, Miss. Hindi mo pa siya kilala." "Oh, ngayon lang may bumastos at nakipagsagutan ng ganyan kay Captain ah. Ang tapang niyang babae." Yan ang mga sari-saring komento sa paligid nila. Marami pang sinabi ang ilan pero hindi na iyon inintindi. "Sa tingin mo ba nakakatuwa ang sinabi mo, Miss Jai?" Naniningkit ang matang sabi ni Captain sa kanya. Naiisip ng binata na kaya pala ng dalaga na magsalita ng mga ganoong salita. Kung titignan kasi, napaka-inosente ng dalagang kaharap. Maninipis ang labi nitong mamula-mula na mamasa-masa ng bahagya. Habang ang ilong naman nito, maliit na matangos. Cute kumbaga. Manipis lang ang kilay ng dalaga. Pero nakaayos, halatang hindi nilagyan ng pangpakurba. Sinuri niyang mabuti ang mukha ng dalaga at masasabi niyang walang kahit na anong inilagay na postura sa muka ang dalagang kaharap. Maliit lang ito pero ang bunganga, napakalakas, matinis na parang malaking babae ang nagsasalita. Natahimik ang dalaga sa sinabi niya rito. Sinundan niya ng tingin ang pagkakalapat ng labi ng dalaga. Delicious. Biglang pumasok sa kanyang isipan. Iwinagwag niya iyon sa ulo at sumeryoso. "May tinutugis kaming mga kriminal. Nakatakas sila at saktong nandun kayo at nahuli ng mga tauhan ko. Sabihin mo sa akin ngayon, isa ba kayo sa kanila?" Mariin at hindi kumukurap niyang tinitigan ang mapungay na mata ng dalaga. "Ano?" Galit na sigaw nito sa harap mismo niya. Ramdam niyang tumalsik ang ilang butil ng laway ng dalaga sa mukha niya. Pero imbis na mainis, ay ayos lang sa kanya. Mabango at kaakit-akit ang amoy ng dalaga. Hindi ito nakakailang amuyin, lalo pat natural ang amoy na iyon ng dalaga. "Porke nandun kami, ibig sabihin isa na rin kami sa kanila? Napaka-unfair nyo namang mga sundalo. Hoy Mr. Captain o sino ka man, para sabihin ko sa'yo, hindi kami kriminal ng kapatid ko. Hindi mo ba nakikita? Takot na ang kapatid ko. He's only 16 for God's sake. Paalisin nyo na kami dito dahil siguradong hinahanap na kami ng lola namin." Mahabang sabi ni Jai sa harap ng sundalong may pinakamalaking katawan na kulay abo ang mga mata. Hindi alam ni Jai kung namamalikmata lang ba siya o dahil nakita niya ang kaharap niyang lalaki na tumaas ang sulok ng labi na tila ba tuwang-tuwa sa nakikitang reaksyon sa mukha niya kaya mas lalong nadagdagan ang inis niya. Ngunit pagkurap ng mata niya, wala na ang nakita niyang reaksyon nito. Seryoso na itong muli habang gumagalaw ang panga nitong parang may pinipigilan. "Walang aalis. Look them up at paghiwalayin ng kulungan." Sambit nito. Nagulat si Jai sa sinabing iyon ni Captain kaya nagwala siya ng hawakan na sila ng mga sundalo para dalhin sa kulungan na sinasabi ng mga ito. "No! Ano bang sinasabi mo? Hindi mo kami ikukulong dahil hindi kami kriminal. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako sabi eh." Hiyaw ni Jai. Ngunit parang bingi ang mga ito at kahit anong pilit niyang paghuhulagpos, walang silbi dahil parang bakal ang mga kamay ng mga ito. Ano nga bang laban nila sa mga ito? Alam niyang batak sa training ang mga ito lalo pat sundalo. Gusto man niyang maiyak, hindi pwede dahil mas lalong panghihinaan ng loob ang kapatid niya. Siya ang lakas nito kaya pinipilit niyang magpakatatag. "Ate!" Rinig niyang sigaw nito nang paghiwalayin sila ng tuluyan. May luha sa pisngi nito na ikinadurog ng puso ni Jai sa mga sandaling yun. Paano kung may gawin silang masama kay Januel? Paano kung parusahan o saktan nila ito o di kaya ay paaminin? Mas lalong nag-uumapaw ang galit sa puso ni Jai. "Kapag nakawala ko dito, Captain, sinasabi ko sa'yo, malilintikan ka sa akin."
Huli niyang sigaw dahil paliko na sila at hindi na niya matatanaw ang mga ito. Kitang-kita niya ang malalim na titig sa kanya ng lalaki habang nagsasalita siya. Napasinghap siya ng malakas nang itulak siya ng isang sundalo sa loob ng kwarto. Kubo iyon na gawa sa kahoy na dingding. Kawayan at buho ang mga nagsisilbing cover ng silid. Rinig niya ang pagsinghapan ng mga taong nasa loob din ng silid. Pinagmasdan niya ang mga ito. Nakayukyok ang ibang babae habang ang ilan naman masama ang tingin sa kanya. "Pakawalan niyo ko!" Habol niyang sabi sa dalawang sundalo na nagdala sa kanya sa kwartong yun. "Tumahimik ka. Kahit anong sigaw mo, mamaos ka man, wala ring silbi ang sinasabi mo dahil bingi sila. Hindi sila maniniwala sa mga sasabihin mo." May galit na saad ng babaeng kasing edaran lamang niya. Marurungis ang itsura ng mga ito. Halos punit-punit na rin ang ibang parte ng damit ng mga ito at may masangsang na amoy. Hindi naman siya maarte, pero talagang nanunuot sa ilong niya ang amoy ng mga ito. Parang malansa na ewan, hindi niya matukoy. Hindi naman ako kriminal at wala akong ginawang masama para hulihin nila. Patungo lang sana ako sa lola ko para magbakasyon kahit 2 linggo nang bigla na lang silang sumulpot at hinuli nila kami. Maging ang bag ko kinuha nila. Nanlulumong kwento niya sa mga ito. 7 ang babaeng naroon at pang-8 si Jai. May 2 babae na kahit papaano maayos tignan, habang ang ilan ay parang dumaan sa maraming kasukalan kaya marungis ang damit at mga katawan. "Iimbestigahan ka muna nila pagkatapos ay paaaminin. Kapag nangyari yun, tutorturin ka nila hanggang sa umamin ka. Kaya kung ako sa inyong lahat, galingan nyo't huwag pahuhuli dahil siguradong hindi na kayo makakauwi ng buhay sa pamilya nyo." Dagdag pa ng babaeng matapang ang mata. "Hindi! Hindi totoo yan. Sundalo sila at iimbestigahan lang nila kung nagsasabi tayo ng totoo. Ibabalik rin nila tayo sa mga pamilya natin." Lumuluhang sambit ng babaeng maayos ang pananamit habang nakayuko. Kinabukasan, makirot ang ulo ni Jai. Hindi kasi siya nakatulog sa magdamag dahil iniisip niya ang mga posibleng mangyari. Gulong-gulo na siya. Paano kung hinahanap na pala sila ng lolo at lola nila, ng kanyang mga magulang? Baka atakihin pa sa puso ang mga ito kapag nalamang nawawala sila. Kung hindi lang sana sila kinidnap ng mga sundalo, nasa bahay na sila ng kanyang lola. Maayos na nagkukwentuhan at nag-aani ng mga gulay at kumukuha ng mga prutas sa bakuran ng mga ito. Napabuntong hininga si Jai nang bigla na lang siyang nakaramdam ng pagbabawas. Sa totoo lang ay kagabi pa siya naiihi. Hindi lang niya masabi sa mga sundalong rumuronda sa paligid at sa mga nakabantay dahil nahihiya siya. Isa pa ay lalaki ang mga ito at baka gawan siya ng masama. Nilingon niya ang mga kasama niyang babae sa silid. Kanya-kanya nang ginagawa ang mga ito at ayaw naman niyang istorbohin. Kinalabit niya ang babaeng malapit sa kanya. May pagkapusyaw ang balat nito at makinis. "Miss, pwede bang magpatulong sa'yo?" Alanganin niyang tanong. Nilingon naman siya nito nang may lungkot sa mga mata. "Ano yun?" Mahina at parang walang lakas na sagot nito sa kanya. "Itatanong ko lang sana kung saan kayo nagbabanyo dito. Naiihi na kasi ako, hindi ko na kayang tiisin." Nangingiwi pa niyang sabi. Biglang umiti ang babae kaya napangiti rin siya. "Noong nakaraan, ganyan din ako sa'yo. Ang ginawa ko lang noon, nagtawag ako ng sundalo pagkatapos sinamahan nila ako malapit sa ilog. Doon mayroon silang ginawang maliit na kubo na parang palikuran. Kung gusto mo, pwede kitang samahan. Mahaba nitong salaysay." Natuwa si Jai sa narinig niya. Salamat at may mabait na nakakausap siya sa loob. Sige, salamat." Tumayo ang babae at kumaway sa labas. Mayroon kasing butas na bahagyang makikita ang labas kaya pwedeng ilusot ang mga kamay. Mabigat ang mga yabag ng sundalong lumapit sa kinaroroonan namin. "Manong sundalo, pwede ba kaming gumamit ng palikuran sandali? Naiihi na kasi kami nitong isang kasama ko dito." "Sige na po manong sundalo, hindi na po namin kaya. Sobrang sakit na ng puson namin." Pagmamakaawa nito na alam ni Jai na umaakto lamang upang sila ay pagbigyan. Pinagmasdan nito ang mukha ni Jai at ng babaeng kasama. "Sandali." Sambit nito bago umalis. Kukunin niya yung susi sa silid ng captain. Naroon kasi ang lahat ng mga mahalagang gamit. Hindi sila ang pwedeng magdesisyon sa lahat dahil wala silang sapat na katungkulan para gawin yun. Kwento ng babae.
Ganun ba? Tanging nasabi niya, ngunit siya'y may naalala. Hindi pa nga pala sila nagkakakilala ng babae. Ano nga palang pangalan mo? Hindi pa natin alam ang pangalan ng bawat isa. Kanina pa tayo nag-uusap. Natatawa niyang sabi. Natawaran ito habang sinasabi ang pangalan nito sa kanya. Maya ang pangalan ko, short for Mayana. Ako naman si Jai, short for Jaira. Pagpapakilala rin niya. Ang ganda pala ng pangalan mo, kasing ganda mo. Puri ni Maya habang pinapasadahan siya ng tingin. Hoy, hindi naman no. Hindi naman ako maganda. Maayos lang talaga ako sa sarili ko. Depensa naman niya dahil para kay Jai, hindi naman talaga siya maganda. Dahil maayos lang siya sa sarili at pinanatili niyang malinis palagi ang katawan niya. Yun ang akala mo, pero sa paningin ng iba maganda ka. Kahapon pa nga kita pinagmamasdan eh. Napakaganda mo, Jai. Sigurado kung marami nang naging boyfriend mo dahil sa ganda mong yan. Namamangha pang sabi ni Maya. Wala, ano ka ba? Hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend at saka wala pa sa isip ko yan dahil nag-aaral pa ako at magtatapos ako sa kursong nurse. Proud niyang sabi kay Maya. Ha? Talaga? Magne-nurse ka pala? Sambit ni Maya at balak pa sanang magsalita nang may mga yabag silang naulinigang papalapit. Sinilip nila iyon at nagtaka pa si Maya dahil kasama ng mga ito yung captain ng mga sundalo. Pusasan sila bago palabasin. Matigas na sabi ng captain. Unang lumabas si Maya na nakaposas at pagkatapos ay siya naman. Magkatabi sila ni Mayang naglakad habang sinusundan si captain na nasa harap nila at may isa namang sundalo sa likod nila. Tahimik nilang binaybay ang gubat. Namamangha silang dalawa sa ganda ng paligid at naglalakihang puno. Mauna ka na, hindi naman ako naiihi, diba? Bulong ni Maya sa kanya. Sinagot naman niya ito ng tango at binuka ang bibig na nagpasalamat. Mayroong maliit na butas sa lupa at mayroon ding tubig at tabo sa timbang maliit. Nang matapos siya, si Maya naman ang sumunod. Naiwan silang tatlo ng isang sundalo, siya at yung captain. Nasa gilid niya lang ito. Nilingon niya ito dahil out of curiosity, gusto niya lang makita ang itsura nito. Pero laking gulat niya nang makitang nakatitig pala ito sa kanya. Bigla yata siyang naniga sa kinatatayuan niya. Hindi siya nakagalaw at parang na-estatwa. Napanganga na lang siya matapos lumunok. Nagulat kasi siya at hindi makapaniwalang nakatingin din pala sa kanyang binata. Balak na sana niyang magtanong kung bakit ito nakatingin sa kanya. Pero bumaba ang titig nito sa nakabukan niyang labi. Kitang-kita niya ang pag-alon ng Adam's apple ng binata habang nag-iigtingan ng mga panga. Bakit? May problema ka ba? Matapang niyang tanong dito. Bumalik ang matatalim na tingin nito sa kanyang mata. Do you have a problem if I'm looking at you? I am the captain here. I must watch your every moves. Nakakatakot ang tingin nito. Nakahinga si Jai ng maayos kahit papaano dahil hindi naman pala katulad ng iniisip niya nung nakita niyang pagtitig nito kanina sa kanya. Siya lang pala ang nagbibigay ng mali siya sa mga titig nito sa kanya. Nakakainis. Napairap si Jai sa kawalan dahil sa inis niya. Do you often do that? May ngisi sa labing saad ng kanyang katabi. Ha? Alin? Nagtataka niyang tanong. Palagi mong iniirapan ang sarili mo sa tuwing naiinis ka. Sabi nito na hindi nakatingin sa kanya. Kung ganun, nakikita pala nito na umiirap siya minsan? Tanong ng kanyang isip. Ang bilis naman ng mata mo. Nakita mo pa yun? Hindi na ito kumibo kaya hindi na rin siya nagsalita. Lumabas na si Maya kaya inihatid na sila ng dalawang sundalo pabalik sa silid na pinaglalagyan nila. Sa umaga ay hinatiran sila ng tinapay at tubig. Nang umabot na ng tanghali, binigyan naman sila ng kanin at ulam na sapat lang para sa bawat isa. Para silang preso. Init na rin si Jai. Gusto na niyang maligot malinis ang katawan niya. Hindi pa siya nakakapag-toothbrush mula kahapon. Diring-diri na siya sa katawan niya. Pero ano bang magagawa niya? Sobrang tirik ng araw. Napakainit sa pwesto nila, talagang tagatak ang kanyang pawis. Wala siyang magawa, kaya hinubad niya ang t-shirt na suot niya at tanging puting sando ang natira. Habang ang damit na hinubad niya, pinamunas niya sa muka at leeg niya. Pinamaypay niya rin ito na kahit papaano, nakaginhawa siya ng bahagya. Mabuti ka pa, mayroon kang extra ng damit dyan sa katawan mo.
Ako kasi walang sando at bra na lang ang suot ko. Init na rin ako. Para akong sasabog sa init na nararamdaman ko. Reklamo ni Maya. Lahat naman sila, kanya-kanya ng daing sa sarili. Pero wala silang magawa dahil bihag sila at hindi pinapakawalan. Maya-maya'y narinig nila ang yabag mula sa labas. Sinilip nila ito at nakita nilang may parating na 2 sundalo. Nasaan si Miss Jai? Nais siyang makausap ng captain. Pahayag ng isang sundalo na pumasok sa loob ng kubo. Nang makita nito si Jai, pinusasan nito at dinala sa kubo na tinutuluyan ng captain. Teka, bakit daw kakausapin ako? Tungkol saan? Magkakasunod na tanong niya sa 2 sundalo na nakahawak sa kanya upang dalhin siya sa captain ng mga ito. Miss, huwag ka ng maraming tanong dahil malalaman mo rin naman kapag naroon ka na. Halata sa boses nito ang irita, kaya itiniklop na lamang ni Jai ang kanyang bibig at hinintay na dalhin siya sa captain. Pinapasok na siya ng mga ito sa loob, gawain sa kubo at tanging buho na sawa-sawali ang dingding. May kama sa gilid habang may mesang pang-office na nasa gilid din ng kubo. Doon niya nakita ang captain ng mga sundalo na busy sa ginagawang pagtatype sa laptop na nasa harapan nito. May mga nakakalat ding papeles sa harap ng mesa. Lumapit siya ng bahagya rito at magsasalita na sana nang maunahan siya nito na muntik pa niyang ikatalon sa gulat. Napakalalim naman kasi ng boses ng binata na parang nanggagaling pa sa pinakailalim ng lupa. Have a seat. Anito na hindi nagtaas ng tingin sa kanya. Nakatungo pa rin ito sa harap ng laptop habang nakasalamin. Nang makaupo siya, nilagay niya ang 2 palad niyang nakaposa sa kanyang hita. Fuck! Rinig niya ang mura nito. Parang nagulat ito at nagalit. Bakit ganyan ang suot mo? Wala ka bang ibang maisusuot bukod dyan? Marahas at pasigaw ang pagkakasabi nito na ikinanginig ng katawan niya dahil sa kaba. Nanlilisik ang mga mata ng binatang kaharap habang nakatingin ito sa suot niya. Pinasadahan din niya ang sarili at wala naman siyang nakikitang mali doon. Ano bang mali sa damit ko? Hindi niya na naituloy ang sasabihin dahil marahas nitong hinampas ang 2 palad sa mesa nito, dahilan para maalog ang nasa ibabaw nun, pati na rin ang laptop. Tumayo ito at humawak sa 2 bewang nito na tila ba problemado. Nagngangalit ang mga panga nito habang galit na galit ang mga mata. Nagtataka na talaga si Jai kung bakit galit na galit ang binata. Wala naman siyang ginawang masama rito para pagalitan siya. Tumingala ang binata na parang nagtitimpi ang sarili sa galit. Napayuko si Jai dahil hindi niya alam kung anong dapat niyang ikilos at sabihin sa mga oras na iyon. Lumabas ka kasama ang mga sundalo ko na ganyan ang suot mo. Hindi na marahas ang pagkakasabi nito, bagkus ay malumanay. Oo, tsaka wala naman akong nakikitang mali doon. Stubborn woman. Rinig niyang sabi nito na ikinapantay ng kanyang kilay. Hindi siya sumagot at hinintay lang na magsalita ito. Pinagmasdan nito ang dibdib ni Jai na litaw dahil sa manipis na sandong puting suot ng dalaga. Nagiinit talaga ang ulo niya at parang gusto niyang wasakin ang suot nitong sando. Ipinikit na lamang ni Christoph ang mga mata niya upang pakalmahin ang sarili. Hindi niya alam kung bakit napakalakas ng dating ni Jai sa kanya. Na kapag natititigan lang niya ang dalaga, nati-turn on na siya. Noong nakaraan nga, wala sa oras na naligo siya sa ilog na malapit dahil naninikip ang suot niyang short, lalo pat sinigaw-sigawan siya ni Jai noon dahil imbis na magalit sa dalaga, uminit lamang ang katawan niya. Ano ba ang buo mong pangalan at bakit ka napadpad sa bundok? Mahinahong tanong ng binatang kaharap ni Jai. Huminga muna si Jai ng malalim bago ito sinagot. Jaira Panganiban, papunta sana kami sa lola ko para magbakasyon ng 2 linggo. Dahil wala naman na kaming pasok ng kapatid ko. Pero mayroong putukan sa bundok. Nagtago kami ng kapatid ko sa takot na baka maputukan kami ng ligaw na bala. Pero nang lumabas na kami, nagulat ako nang bigla na lang kaming tinutukan ng baril ng 5 kapwa mo sundalo. Dinala nila kami rito. Pagkatapos, inutos mong ikulong kami ng magkahiwalay ng kapatid ko. Nagsisimula nang mainis si Jai dahil sa naaalala niyang tagpo. Takot na takot kasi ang kapatid niya. At palaging isinisigaw nito ang salitang ate. Hindi mo ba alam ang nararamdaman ng kapatid ko ng oras na pinaghiwalay mo kami? Takot na takot siyang umiiyak habang tinatawag niya ako. Pero anong ginawa mo?
Hindi kayo nakinig at patuloy kaming ikinulong. Pinahid ni Jai ang butil ng luha na tumulo sa kanyang mga mata. Malamlam ang mga matang nakatingin si Christoph sa dalaga. Gusto niyang lapitan ng dalaga para pawiin ang luha nito. Sundalo kami, kaya hindi pwedeng pakawalan na lang namin kayo basta. Kailangang imbestigahan kayo bago pakawalan. It takes 3 to 4 days bago lumabas ang resulta ng investigasyon. Sambit ni Christoph. Kung ganoon, paliguin mo muna ako sa ilog dahil nanlalagkit na ako. Iyon ang namutawi sa labi ni Jai na parang walang nangyari. Dala ang tuwalya na kinuha pa niya sa bag na dala niya noong papunta pa lang sila sa bundok. Tinahak nila ni Captain ng daan pababa sa ilog. Mas maganda ang pwesto doon at may bahagyang falls pa. Malinis at malinaw ang tubig kaya nakakainganyong maligo. Nakiusap siyang patinin sana ang captain niya makaligo sa ilog. Pumayag ang captain pero hindi daw pwedeng sabay sila dahil baka takasan daw nila ito. Nagdadalawang isip siya kung tatanggalin ba niya ang mga damit niya o hindi dahil nasa gilid lamang ng ilog si Christoph na nakatanaw sa kanya. Inabutan siya nito ng sabon ngunit walang shampoo at toothpaste. Mabuti na lamang at mayroon siyang dala sa bag niya kaya makakaligo siya ng maayos. Ibinigay kasi nito pansamantala ang bag niya dahil na-inspeksyon naman na daw nila ito. Nahihiya nga siya dahil nakita ng mga ito ang mga andis niya sa bag. Tinanaw niya si Captain kung nakatingin ba sa kanya. Nakatingin nga ito at pinagmamasdan ng bawat galaw niya. Huminga muna siya ng malalim bago umpisahang tanggalin ang suot na puting t-shirt na pinasuot ni Captain kanina sa kanya bago sila lumabas ng kubo. Nagtataka man siya kung bakit nito pinasuot sa kanya ang t-shirt nito. Hindi na lamang siya nagtanong dahil baka magbago pa ang isip nito na pinayagan na siyang makaligo sa ilog. Pagkatapos tanggalin ang jacket, lumusong na siya sa tubig na hanggang dibdib niya tsaka inumpisahang hubarin ang suot na sando at pants niya. Tanging ternong itim na panty at bara na lamang ang natira sa katawan niya. Hindi naman siguro siya bobosohan ni Captain dahil respetado itong sundalo. Ewan nga niya kung bakit ito ang nagbantay sa kanya, samantalang ang dami nitong ginagawa kanina pagpasok niya. Pwede naman kasing yung iba na lang nitong tauhan na magbantay sa kanya. Pero may parte kay Jai na mas komportable siya kung si Captain ang magbabantay sa kanya. Feeling niya ay safe siya palagi kahit pa nakakatakot ang presensya nito. Inilagay niya ang mga damit na hinubad niya pagkatapos ay lumangoy na sa mas malalim. Napakalamig at presko ng tubig sa balat ni Jai. Sarap na sarap siyang pumailalim sa tubig. Ngayon na lang ulit kasi siya nakaligo sa ilog dahil sa kanila wala namang ilog at tanging puso lamang ang naroon. Lumutang siya nang naramdaman niyang wala ng hangin sa dibdib niya. Pero nabungaran niya si Captain na nag-aalalang nakatayo sa tabi ng ilog. Nakalubog ang paa nito na hanggang binti na tila lalangoy sa tubig anumang oras. Pero nakaramdam ito ng ginhawa. Nang makita siya kaya umayos ito ng tayo. Natutuwa si Jai at parang kinikilig sa mga oras na iyon. Pero hindi niya pinahalata sa binata dahil baka kung anong isipin nito sa kanya. 1 minuto pa siyang nagbabad at nagpaikot-ikot ng langoy sa tubig. Nang hindi niya namalayang nakalusong na rin pala si Captain sa tubig. Naramdaman na lang niya ang mainit nitong katawan nang magbanggaan sila dahil sa sila ay nakatalikod. Napasinghap pa nga siya dahil sa takot. Akala kasi niya kung ano na ang nabangga niya dahil tila bato ito na napakatigas ng dibdib. Malalim at sa lakas ng impact niya sa binata, nawalan siya ng balanse para magpalutang kaya nalubog siya ng bahagya. Kaya naman niyang bumalik sa pagkakalutang ulit pero naramdaman na lang niya ang mainit na palad na iyon ni Christoph na nakapalibot sa kanyang bewang habang ang isa nitong kamay kumakampay upang makalutang sa tubig. Napasinghap siya sa gulat dahil sa init ng palad nito na kanyang nadama at hindi sinasadyang nakalunok siya ng tubig kaya nagkakanda ubo-ubo siya. Mas humigpit ang kapit ni Christoph sa bewang niya at niyapos siya sa bisig nito. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang sambit nito habang magkaharap sila at nakatitig ang mga mata nitong kulay abo sa kanyang mga mata. Nakatakip naman ang isang palad ni Jai sa bibig niya dahil sinasamid siya habang ang isang kamay kusang yumapos sa leeg ng binata. Hindi niya namalayang sobrang lapit pala nito dahil sa takot na nararamdaman niya kanina. Akala kasi niya lulubog na siya. Mabuti at naroon si Captain na umalalay sa kanya.
Tumango siya bilang sagot pero nauubo na rin siya ng bahagya at may luha pa sa mata niya na sumama na sa tubig ilog. Nilalamig ka na. Mabuti pa umahon na tayo. Wika nito sa kanya. Magsasabon muna ako ng katawan. Nauutal pang sabi ni Jai dahil ngayon niya lang napagtantong sobrang lapit pala ng katawan nila. Na umabot sa puntong nagkakaskasan na ang kanilang mga dibdib. Nanlaki ang mata ni Jai nang maalalang nakabra at panty lang siya. Tumingin siya kay Captain para sana sabihing bitawan na siya. Ngunit natigilan siya nang makitang titig na titig ito sa labi niya pababa sa kanyang hinaharap. Kinakabahan na si Jai sa mga oras na yun pero may parte sa kabilang utak niya na nagsasabing gusto niya ang mga nangyayari sa pagitan nila ng binata. Dahan-dahang bumaba ang ulo nito sa kanya pababa sa kanyang labi. Naistatwa si Jai at hindi agad nakapagproseso ang isip niya nang lumapat ang malambot na labi ni Christoph sa mapupulan niyang labi. Dampi lang iyon, ngunit naramdaman niyang may namumukol na matigas sa tapat ng tiyan niya, kaya siya ay natakot. Hindi siya nakagalaw at nanlalaki lamang ang mga mata niya dahil sa takot na baka anong mangyari. Pero dahan-dahan at tila nanunukat ang binata nang simulan nitong paggalawin ng labi nitong nakalapat sa kanyang labi. Wala sa sariling napapikit si Jai habang dinadama ang matamis na labi ng binata. Malumanay iyon na tila nag-iingat na masaktan ang kanyang labi. Napasinghap si Jai nang maramdaman niyang humahaplos ang isang kamay ni Christoph sa hubog ng katawan niya na tila sinusukat nito yun. Nagkaroon ng pagkakataon ng binata upang mas palalimin pa ang nagaganap sa kanila. Hindi alam ni Jai kung paano humalik dahil first time niya yun. Kung ano na lang ang gawin ni Christoph sa kanya, sinusunod niya na lamang upang masabayan ang galaw nito. Malamig ang tubig sa ilog pero nagiinit ang pakiramdam ni Jai at ni Christoph ng mga sandaling yun. Napatigil lang sila nang may narinig silang putukan at pagsabog. Halos mayanig ang buong paligid, maging ang tubig sa ilog na kinalalagyan nila ay gumalaw dahil sa lakas ng impact sa pagsabog. Dinala siya ni Christoph sa tabing ilog ng mabilis. Tila lagi itong handa sa lahat ng mga alanganing sitwasyon. Agad-agad silang nagbihis at tinahak ang daan palapit sa kanilang kuta. Ngunit bago pa sila makapunta doon, ay makikita ang iilang sibilyan na nagpapaputok sa mga tauhan ni Christoph. Handa ang mga sundalo na nakikipaglaban sa maraming sibilyan na sumugod sa kanilang kuta. Anong nangyayari? Natatakot na saad ni Jai. Alam niyang nagkakabarilan na at may mga pagsabog pa sa ilang parte ng kubo. Dinamba ng kaba ang dibdib ni Jai nang maalala ang kapatid niya. Baka masaktan ito sa nagaganap na barilan. Hindi na siya nakapag-isip ng maayos at agad tinakbo ang bawat parte ng kubong kanyang nakikita. Rinig niya ang sigaw ni Captain pero hindi niya ito pinakinggan. Nagkakagulo na rin at nakikita niyang lumalaban ng mga sundalo laban sa mga sibilyang kalalakihan. Galit at pagkamuhi ang makikitang reaksyon sa mga mata ng bawat sibilyang nakikipaglaban sa mga sundalo. Linga siya ng linga dahil nagbabaka sakali siyang matatagpuan niya ang kapatid. Ngunit wala siyang matanaw ni anino nito. Naiiyak siyang napahilamos sa mukha niya. "Januel!" Sigaw niya sa kalagitnaan ng mga barilan at pagsabog sa kung saan. Nagsisigawan ng ilan at nagkakagulo. Napayuko si Jai nang may tumamang bala ng baril sa kalapit niya. Nanlalambot siyang napaupo at hindi agad nakakilos. Akala kasi niya matatamaan siya. Nilakasan niya ang loob at pilit nagtago sa dingding ng kubo. Nilibot pa rin niya ang paligid. Nagbabaka sakaling makikita niya ang kapatid niya pero bigo siya. "Miss Jai, sumama ka sa akin. Kailangan na nating lumikas sa mas ligtas na lugar." Gulat siyang napabaling ng tingin sa nagsalitang sundalo na humawak sa kanyang braso upang hatakin siya papunta sa kung saan. Ito yung isa sa sundalong nagbabantay sa kubo dahil namukaan niya. Tumango siya bilang sagot. "Sige, sasama ako. Pero please, hanapin muna natin ang kapatid ko, parang awa mo na." Nagmamakaawa niyang pigil sa paghatak nito sa kanya. "Miss Jai, wala na tayong oras. Kailangan na nating makaalis dito." Halos sumigaw na ito dahil sa lakas ng ingay na nagmumula sa barilan. "Pero kailangan kong mahanap ang kapatid ko." Umiiyak niyang sabi habang pilit na tinatanaw ang buong paligid. Nagbabaka sakaling makita si Januel, pero wala talaga. Inuna na ang mga bihag.
Nilikas na sila at dinala sa mas safe na lugar. Sinakay sila sa truck, kaya halika na Miss Jai, bago pa tayo maunahan ng mga kalaban. Halos magsigawan sila dahil sa lakas ng ingay sa paligid, nasusunog na rin ang ilang kubo. Dahil sa sinabi nito, napanatag siya kahit papaano. Nawala ang agam-agam niya na baka napano na ang kapatid niya. Sumama siya ng matiwasay sa sundalo. Habang naglalakad, sandali silang titigil at papaulanan nito ang ilang kalaban. Tinatakpan niya ang tenga niya dahil sa lakas ng tunog ng baril. Halos manlambot na siya sa kaba at takot. Nanginginig na rin ang kanyang mga kalamnan. Parang anumang oras, bigla na lang siyang babagsak at mawawalan ng malay. Halos hindi na rin siya makalunok dahil sa panlalamig ng buo niyang katawan kahit napawis ang noo at ang leeg niya. Basa ang ilang bahagi ng damit niya dahil galing sila sa pagligo. Pero hindi niya na iyon pinag-aksayahan ng panahon na punahin dahil importante sa kanya ang kapatid niya at ang kaligtasan nito. Yuko! Malakas na utos ng sundalong kasama niya sa mga oras na yun nang putukan sila ng bala sa kung saan. Hindi lang yuko ang nagawa niya, kundi napadapa rin siya dahil sa lakas ng pagyanig ng lupa. Nagasgas ang siko niya dahil sa biglaang pangyayari. Humapdi iyon, ngunit mas nangibabaw ang takot na nararamdaman niya kumpara sa maliit na gasgas. Naramdaman niyang hinatak siya patayo ng kasama niyang sundalo at muling naglakad takbo papasok sa gubat. Masukal at napakadamo, ngunit baliwala iyon sa sitwasyong nangyayari ngayon sa kanila. Biglang sumagi sa isip niya si Captain na kanina lang nagsalo pa sila sa matamis na halik. Ipinilig niya ang isip. Hindi dapat siya nag-iisip ng masasayang bagay sa mga oras na to dahil nasa panganib ang buhay niya. Hinahabol sila ng bala. Pinapaputukan sila ng mga kalalakihang may kakaibang kasuotan. Nakatago sila sa likod ng matabang puno kaya hindi sila agad matatamaan ng bala. Pero takot pa rin si Jai na baka sila ay matamaan. Sa di kalayuan, may mga lalaking pilit na isinasakay sa isang truck ang dalawang babae na pilit humuhulagpos habang ang tatlo naman kusang sumama sa mga ito. Kinabahan si Jai dahil yung babaeng yun ay ang kasamahan niya sa kubo. Puwersahang isinama ng mga kalalakihan ng dalawang babae. Ang isa pa nga sa mga ito may tama ng bala sa balikat at tinututukan ito ng baril dahil tila ayaw nitong sumama. Naluluha siyang pinagmamasdan ng mga ito. Kung sa mga sundalo maayos silang ikinulong, sa mga lalaking yun naman, gumagamit ng dahas sa mga binibihag ng mga ito. Paano pala kung isa siya sa nakasama doon? O mas matindi pa kung kapatid niya ang nadakip ng mga ito. Nanginginig siyang napatakip ng kamay sa magkabilaan niyang tenga. Natatakot siya sa mga oras na yun. Sino bang hindi matatakot kung nasa ganoong sitwasyon ka? Miss Jai, pagbilang ko ng 3, tumakbo ka, susunod ako sa'yo. Nakikita mo yung mga damuhan na yun? Itinuro nito ang mga makakapal na damo. Diyan ka pumunta at dumapa. Hindi na nila tayo mapapansin dyan. Pag nandun ka na, hintayin mo lang ako. Tsaka tayo aalis at pupunta sa bagong kuta. Pagpapaliwanag nito na hindi niya agad na proseso dahil sa takot at panginginig ng katawan niya. Tanging-tango na lamang ang nagawa niya ng mga oras na iyon. Nagpalingalinga ang lalaking kasama niya. Pagkatapos ay bumilang ito ng 3 kaya agad na siyang tumalima. Mabilis niyang tinakbo ang kahabaan ng distansya ng pinanggalingan nila at ng damuhan na sinasabi nito. Pero nawala siya sa konsentrasyon sa pagtakbo nang makita niya sa di kalayuan si Captain Christoph na nakikipagbarilan sa mga sibilyan. Napukaw lang ang atensyon niya nang tawagin siya ng sundalong kasama niya kanina. Tumakbo siyang muli sa damuhan at doon nagtago. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa wakas makakapahinga siya kahit papaano. Ramdam rin niyang mas ligtas sa pwesto niya dahil sa taas ng damoy hindi halatang naroon siya. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang may magtutok sa kanya ng baril. Ramdam niya ang init ng dulo ng baril na parang galing sa pagputok. Nakatutok iyon sa sintido niya kaya hindi siya nakagalaw at nanigas ang katawang nakahiga lang. Tayo! Mariing utos ng lalaking hindi niya kakilala. Nakamask ang mukha nito at nakapantalong itim habang naka-long sleeve naman sa itaas nito suot na kulay maroon. Tumayo siya dahil sa takot na baka kalabitin nito ang gatilyo ng baril. Lakad! Utos nitong muli na tinulak pa siya ng malakas. Mabuti na lamang at nakabalance at hindi tuluyang natumba. Napalunok siya dahil sa takot na nararamdaman niya. Sunod-sunod pa rin ang putukan sa kanilang paligid. Nakarating sila sa isang liblib na gubat.
Walang nakakaalam na wala na siya sa pwesto niya kanina. Marahil ay busy ang lahat sa paglaban sa mga kalaban. Naiiyak siyang sumunod sa lalaking nasa likod niya. Nakatutok pa rin ang baril nito sa ulo niya habang naglalakad sila. Hindi niya alam kung saan ba sila pupunta. Basta diretso lang ang kanilang tinatahak. Huwag kang gagawa ng ingay. Kung ayaw mo, pasabugin ko yung bungo mo. Matalim at nagbabantang sabi nito na ikinalunok niya dahil sa takot na nararamdaman. Unti-unti na ring pumapatak ang pinipigilan niyang mga luha. Nang bigla na lang silang nakarinig ng ingay na nagmula sa damuhan. Hindi na iyon pinansin ng lalaking bumihag sa kanya. Hayop lang yan. Diretso sa paglalakad. Ang bagal mo. Bilisan mo! Naiinis na utos nitong muli sa kanya. Wala siyang nagawa nang itulak siya nitong muli para magmadali sa paglalakad. Pero may nahagipang mata ni Jai. Isang piraso ng sapatos na nasa damo. Sapatos ng sundalo. Tulong! Tulungan niyo ako! Umiiyak siya ng walang ingay habang bumubulong sa kanyang isip. Nakatalikod na sila nang maramdaman niyang bumagsak ang lalaking may bihag sa kanya. Bumagsak ito sa harapan niya dahil dinamba ito ni Captain. Captain? Niligtas niya ako. Usal ng isip niya habang masaya ang puso niyang nakikita si Captain Christoph na nakikipagpambuno sa lalaking bumihag sa kanya. Nakapaibabaw si Captain habang inuundayan nito ng suntok ang lalaki. Ngunit mabilis ang pangyayari dahil nakatayo agad ito at bumuelo. Nabitiwan nito ang baril na hawak. Tumalsik iyon sa malayo. Kaya wala nang inaksayang panahon si Jai dahil baka makuha pa iyon ng masamang lalaki at gamitin sa kanila ni Christoph. Nagpalitan ng dalawa ng malakas na suntok at masasabi ni Jai na walang panama ang lalaking kumuha sa kanya. Dahil kumpara kay Captain, napakabilis ng galaw nito at madali lang para dito na mapatumba ang lalaki. Nang tuluyang bumagsak ang lalaki, wala na itong malay. Hinihingal si Christoph nang tumingin sa gawin ni Jai. Nag-aalala ito sa kalagayan ng dalaga. Ayos ka lang ba? Malumanay na tanong nito kay Jai. Tumangutango si Jai bilang sagot. Pagkatapos ay lumapit siya kay Christoph at hindi na nagdalawang isip na yakapin ng binata at pasalamatan sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Salamat at dumating ka. Sinagip mo ko. Maluhaluhang sambit ng dalaga habang mahigpit na yakap ang ibinibigay niya sa binata. Gumanti naman ng yakap si Christoph sa kanya at ikinulong siya sa mga bisig nito. Wala silang ideya kung nasaang lugar na sila o kung saang sulok ng bundok sila naroon. Hawak ng binata ang kamay niya nang nilisan nila ang lugar na iyon. Maggagabi na at wala pa rin silang mahanap ng mga kasamahang sundalo ni Christoph. Nag-aalala na siya na baka kung napano na ang kapatid niya. Rinig niya ang mga kuliglig sa buong paligid. May inilabas si Captain na flashlight sa bulsa nito kaya kahit papaano ay nabibigyan ng liwanag ang gabi nila habang naglalakad sa kasukalan ng gubat. Sandali siyang bumitaw sa hawak ng binata at hinampas niya ang braso niyang kinagat yata ng lamok. Kinamot niya iyon kaya napatingin sa kanya si Christoph. Hanggang ngayon, naiilang pa rin siya sa presensya ng binata. Hindi niya alam kung anong meron silang dalawa. Basta ngayon, masaya siyang kasama ang binata at ramdam niyang ligtas siya sa tabi nito. Halika, may natatanaw akong kubo sa di kalayuan. Malalim ang pagkakasabing iyon ng binata. Tinanaw niya ang sinasabi nito at napamaang siya dahil sa tuwa. Sa wakas ay makakapagpahinga na sila dahil kanina pa nangangalay ang kanyang mga binti. Masakit na rin ang bewang niya at lalamunan. Nagtawag ng tao si Christoph, ngunit walang sumasagot kahit pa ilang beses na itong sumubok na magtawag ng tao. Binuksan nito ang pinto na nakalak pa, pero hindi naman bakal ang padlock, kaya madali na lang para sa binata na tanggalin ang taling nakabuhol sa pinto at dingding. May pag-iingat siyang hinila ni Christoph papasok sa loob ng kubo. Maliit lang yun, pero may sariling kwarto. Mayroon ding mga gamit na para bang tinutuluyan ng tao. Dito muna tayo magpapalipas ng gabi, tsaka natin ipagpatuloy ang paghahanap sa mga tauhan ko. Masyadong delikado sa daan, kaya hindi pwedeng ipagpatuloy pa natin. Imporma nito sa kanya. Tumango siya bilang sagot. Nagkalkal ang binata sa loob ng kubo. Naghahanap siguro ito ng maaari nilang magamit. May kamoting kahoy at baging. Pwede na siguro to para malagpasan ng gutom.
Sabi nito nang makakita ng makakain. May maitutulong ba ako? Alanganin niyang tanong. Naiilang pa rin kasi siya dito. Humarap ito sa kanya. Maupo ka na lang dyan at magpahinga. Ako na ang bahala dito. Masungit nitong sabi bago siya muling tinalikuran at ayusin ang iluluto. Mabuti na lang at may isang kaldero doon na kahit mauling magagamit naman nila. Hinayaan na lang niyang ginagawa ng binata at hindi na siya nakailam pa. Napasimangot siya habang inaalala ang nangyari kanina. Matapos ang kalahating oras sa pagluluto, natapos na rin sa wakas at naluto ng maayos ang kamuting nakita nila sa lamesang naroon. May silid na yari sa kawayan at mayroon ding banig, kumot at unan. Saktong-sakto, mayroon silang magagamit sa pagtulog at makakapagpahinga sila ng magdamag. Ayos lang naman ang ganoon sa kanila at hindi na sila naghahangad pa ng mas maayos kaysa doon. Pasalamat na lang sila at may magagamit sila sa magdamag. Captain, tawag pansin niya rito nang matapos silang makakain. Nakaupo siya sa papag na higaan habang nakatayo naman ang binata sa tapat ng pinto. Medyo madilim at tanging liwanag sa flashlight na dala nito ang kanilang gamit. Lumingon ito sa kanya pero kunot ang noo. Nagtataka marahil. Christoph, sabi nito sa malalim na tono. Napalunok si Jai. Kahit kasi madilim, ay alam niyang nakikita pa rin ito ang kanyang reaksyon. Pangalan pala nito ang binanggit nito. Hindi agad nakuha ni Jai ang ibig sabihin nito dahil masyadong malalim ang bawat titig nito sa kanya. Kanina pa siya nakakaramdam ng kakaiba, lalo pat magkasama sila sa iisang bubong. Hindi rin maikakaila na nagiinit ang katawan niya kanina sa tagpong yun sa ilog. Napalunok si Jai dahil sa alaalang iyon. Kung hindi pa kasi nagkagulo, siguradong mas malalim pa ang naganap sa pagitan nila ni Christoph. May sasabihin ka ba? Pukaw nito sa pag-iisip niya. Marahil ay nagtaka ito dahil sa titig na titig siya sa gwapong mukha nito. Napalunok siya bago nagtanong. Tingin mo ba, maayos lang ngayon ang kapatid ko? Pilit niyang inaalis ang lungkot sa kanyang tinig. Ayaw niyang mahalata ni Christoph na malungkot siya sa mga oras na iyon. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Kasama siyang naitakas ng mga tauhan ko. Nasa kapatagan na sila at siguradong sa mga oras na to. Nakabalik na sila sa mga pamilya nila. Napamaang si Jai. Labis-labis ang tuwa sa kanyang puso. Wala sa sariling napatayo siya at dinamba ng yakap si Christoph. Salamat Christoph. Salamat kasi ligtas na ang kapatid ko. Hindi niya na naitago ang garalgal sa boses dahil sa labis na saya niya. Naramdaman niyang gumanti ng yakap ang binata. Humaplos ang malaki nitong palad sa likod niya, pababa sa kanyang bewang. Huwag ka nang umiyak. Maayos na sila at bukas. Makakaalis ka na rin sa gubat na ito. Magiging ligtas ka na. Pinapangako ko yan sa'yo. Malamlam ang mga matang sambit ng binata habang magkahinang ang kanilang mga mata. Bakit parang bigla siyang nalungkot sa sinabi nito? Kung ganun ay ito na pala ang huli nilang pagsasama? Bakit parang dinudurog ang puso niya? Bakit? Dumampi ang mainit na palad ni Christoph sa pisngi ni Jai. Pinahid nito ang luhang kumawala sa mata ng dalaga. Ramdam ni Christoph ang malakas na tibok ng puso ni Jai. Ganoon din naman ang sa kanya. May nag-uudyok sa binatang dampian ng halik ang mapulang labi ni Jai. Bumaba ang ulo niya, palapit sa mukha ng dalaga. Walang pag-aalangan na pinahintulutan siya ni Jai na magkadikit ng tuluyan ang kanilang mga labi. Umasama-sa na mainit-init ang labi ni Christoph nang dumampi ito sa labi ni Jai. Parang dinuduyan sa ere ang nararamdaman ng dalaga sa mga oras na iyon. Ramdam niyang gumapang ang palad ng binata sa bewang niya paikot. Pinisil-pisil yon at mapaghanap. Bumaba ang halik ni Christoph sa panga ni Jai, pababa sa exposed na leeg ng dalaga. Nahali na si Christoph sa amoy ng dalaga. Kahit napawisan ito at pagod sa nangyari, hindi man lang bumaho ang amoy ng dalaga, bagkus ay mas lalong nakadagdag sa adiksyon ni Christoph. Wala silang sinayang na sandali. Saksi ang maliwanag na buwan sa gabing yun ng pag-iisa ng kanilang mga katawan. Sa dilim ng paligid at katahimikan sa buong kagubatan, maririnig ang daing ni Jai. Tuluyan na ngang ipinagkaloob ni Jai ang sarili kay Christoph. Katangahan man ang ginawa niya pero ginusto yun ng isip, katawan at puso niya.
Bukas ay wala siyang pagsisisihang ipinagkaloob niya ang sarili sa binata. Babaunin niya ang laalang yun pagbalik niya sa kapatagan. Malalim ang iniisip mo, anak. Pukaw ng ina ni Jai sa pagkakatulala niya sa labas ng bintana ng kanyang kwarto. Ilang taon na ba ang nakalilipas mula nang mangyari ang namagitan sa kanila ng sundalong si Captain Christoph? Matagal na rin. Sambit ng kanyang isip. Nakayari na nga siya ng pag-aaral ay hindi pa rin niya nakakalimutan ng alaalang yun. Noong una, hirap siya na makalimutan yun hanggang sa inabalan niya ang sarili sa ibang bagay. Akala niya, makakalimutan niya na ng tuluyan ng binata. Pero the more na pilitin niya ang sarili, mas lalong namimiss niya ito. Hawak ang alaalang naiwan ni Christoph sa kanya. Naiwan ito ang t-shirt nitong puti na may tatak sa pinakababang bahagi ng damit. Nakasaad roon ang katagang K. Villagracia. Alam niyang pangalan na iyon ng binata at iyon na lang ang tanging alaala nito sa kanya. Mabilis niyang pinahid ang luha sa kanyang pisngi bago hinarap ang kanyang ina. Nay, kayo po pala. Iniwas agad niya ang mata sa mapagmasid na ina. Nag-aalala ang ina niyang nagbaling sa kanya ng tingin. Naupo ito sa tabi niya kung saan nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Alam kong hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya makalimutan. Panimula ng kanyang ina. Tanging sa inay niya lamang na ikwento ang tungkol kay Christoph. Wala siyang ibang pinagsabihan bukod sa kanyang nanay dahil ayaw niyang ipaalam pa sa iba. Maging ang nangyari sa pagitan nila noon ni Christoph ay wala siyang inilihim sa inay niya. Pero hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo sa nakaraan, anak. Mag-move on ka at magsimula ng bago. Makakaya mo rin siyang kalimutan. Bakit hindi mo subukang buksan ang puso mo kay Tonton? Matagal na rin mula noong nagtapat siya sa iyong mahal ka niya mula pa noong mga bata kayo. Narealize lang niya na mahal ka niya nang mawala ka sa gubat. Labis ang pag-aalala ng batang iyon sa iyo. Kailangan mo nang ibaon sa limot ang lahat. Pasasaan ba't mawawala rin siya sa alaala mo? Mahabang sabi ng inay niya habang hinahaplos nito ang kanyang braso. Sana nga ganun lang yun, diba? Na kapag gusto mo nang kalimutan ng isang tao, madali mo lang magagawa pero hindi eh. Ilang taon na ba ang lumipas? 2 years na pero nandito pa rin si Christoph sa kanyang puso. Sunod-sunod na pumatak ang luha niya dahil sa sinabi ng inay niya. Sana ganoon nga lang kadali na mawala ang pagmamahal niya para kay Christoph. Nay, alam niyo naman pong kaibigan lang at parang kapatid ang turing ko kay Tonton. Hindi ko po kayang makita na umaasa siya. Pagkatapos ay hindi ko naman maibibigay ang pagmamahal na hinahangad niya sa akin. Malungkot niyang sabi bago tumanaw sa malayo. Napabuntong hininga ang inay niya bago ito tumayo. Anak, bakit kaya hindi mo siya hanapin? Malay mo hinihintay ka rin pala niya. Paano kung mahanap ko po siya tapos may sarili na siyang pamilya? Hindi po ba mas nakakadurog ng puso yun? Hindi ko kaya, inay. Hihintayin ko na lang ang panahon na mawala na lang siyang parang bula sa puso ko. Malungkot niyang sabi at pilit na ngumiti kahit na hirap siya. Calling Miss Aguilar, your patient is looking for you. Room 311, second floor. Paulit-ulit na sabi sa intercom. Nagmamadaling tumayo si Jai mula sa pagkakaupo sa harap ng computer. Nagtataka siya kung bakit agad siyang hinahanap ng kanyang pasyente samantalang kakaalis lang niya sa room nito. Matandang babae ang kanyang pasyente. Hindi naman sobrang tanda dahil nasa middle 50 siguro ang ginang. Mabait naman ang ginang, ngunit may pagkamakulit kung minsan at madaldal. Panay itong nagkukwento ng kung ano-ano, lalo na sa pamilya nito at mga anak. Masasabi ni Jai na mayaman ang ginang dahil nasa private hospital ito naka-admit. Tanging mayayaman at may sinasabi lang kasi ang kayang ma-admit sa hospital na pinapasukan ni Jai. Tapos siya sa nursing, kaya ngayon nagtatrabaho na siya at nagamit na niya ang kanyang pinag-aralan. Malaki rin naman ang sahod niya sa trabaho kaya napag-aral niya ang mga kapatid niya at nabibigyan ng maayos na buhay ang kanyang mga magulang. Ilang taon na lang din kasi makakatapos na si Januel sa kursong IT. Mrs. Villagracia, pinapatawag niyo daw po ako, ma'am. Magalang niyang bungad sa ginang na agad tumingin sa kanya mula sa paggamit nito ng cellphone. O iha, halika't saluhan mo ko sa pagkain. Hindi ka pa naman kumakain, hindi ba? Mamaya pa ang lunch ninyo kaya halika na't samahan mo ko.
Alam mo ba, dinalhan ako ng maraming pagkain ng bunso kong anak. Naku, napakaraming dala niya kaya hindi ko ito mauubos. Dire-diretso lang sa pagsasalita ang ginang na hindi niya na nga nagawang sumingit. Maraming hang pagkain na nasa mesa, pero hindi sila pwedeng maupo sa tabi ng pasyente dahil may kailangan pa siyang gawin. Pinagbabawal ang makipagkwentuhan sa pasyente, lalo pat nurse siya sa hospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Naku ma'am, alam niyo naman po na bawal sa amin ng ganito. Pasensya na po kayo ma'am. Kung gusto po ninyo kapag nakalabas na po kayo, magkita po tayo sa labas upang makapagkwentuhan at makakain ng magkasama. Sambit niya sa ginang. Nalungkot ang mukha nito, ngunit nang marinig ang sinabi niya sa huli, agad lumiwanag ang mga mata nito. Talaga, Nurse Jai? O siya, sige, may utang ka sa akin ha, sabi mo yan. Oras na makalabas ako rito, iimbitahan kita sa bahay ko. Huwag kang tatanggit, magagalit talaga ako sa'yo. Napalabi pa ito habang umaakto na nalulungkot. Natawa siyang sumagot sa ginang. Opo ma'am, huwag po kayo mag-alala. Sisipot ako, tutuparin ko ang sinabi ko. Natatawa niyang sabi habang hawak ang kamay nito. Pinisilyo ng ginang. Marahil ay nalulungkot ito dahil wala man lang daw itong anak na babae. Hindi rin daw ito makausap ang mga anak nito na busy sa trabaho. Ang asawa naman ito, kakaalis lang ng bansa para sa business proposal. Mayaman talaga ang ginang, ngunit parang may kulang dito. Naghahanap ito ng kalinga at nakita nito kay Jai ang hinahanap nito. Lalo pat mabait na bata si Jai at palakwento. Bibo at masiyahin kaya hindi naiinip si Mrs. Villagracia na makipagkwentuhan sa kanya. Ilang araw pa ay nakalabas na nga ng tuluyan si Mrs. Villagracia. At gaya nga ng gusto nito, nagkita sila sa isang lugar at isinama siya nito sa bahay nito. Hindi akalain ni Jai na ang sinasabi nitong bahay ay isa palang mansyon. Gulat na gulat si Jai dahil sa laki at lawak ng mansyon. May mga kotseng nakahilera sa kaliwang parte ng malaking mansyon, habang ang gitnang harap ng mansyon ay may fountain na napapalibutan naman ng malalaking halaman. Puti ang kulay ng mansyon at mayroong malaking double door sa gitna. Pagpasok, hindi siya makapaniwalang napakayaman pala talaga ni Mrs. Villagracia. Nung una, alam naman niyang mayaman talaga ang ginang, ngunit hindi niya lubos maisip na iba pala talaga sa personal mong makikita ang mga pag-aari nito. Lumabas ang 6 na katulong, kabilang ang isang matanda na sa tingin ni Jai ay ang pinaka namamahala sa lahat ng katulong. Tuloy ka iha, heto ang bahay ko. Wika ni Mrs. Villagracia sa kanya habang nakaangat sa ere ang kamay nito na tila pinapakita sa kanya. Grabe po ma'am, palasyo po pala to, akala ko bahay lang. Hindi mapigilan ni Jai na magkomento. Nakatingala siyang nakatanaw sa buong mansyon. You're so funny iha, halika't pumasok na tayo sa loob. Amanda, nakahanda na ba ang mga pagkain? Baling nito sa katulong nitong may naiibang damit sa mga katulong. Kulay asul na may puti ang damit nito. Samantalang ang ibang katulong, kulay itim at puti ang mga uniforme. Yes madam, sagot nito bago yumuko. Mukhang disiplinado talaga ang mga katulong ng mga Villagracia na hindi man lang tumingin sa kanila ang mga ito dahil nakayuko sila sa pagbati sa bisitang si Jai. This is our living room iha. By the way, wala ka namang pasok today di ba iha? Tanong nito sa kanya habang magkatabi silang binabaybay ang daan papunta sa dining area. Napanganga na lamang si Jai sa nakikita ng mga mata niya. Paano ba naman kasi? Napakaganda ng loob nito. Mula sa marmol na sahig, kisame at pader ay napakagandang pagmasdan. Mayroon pang chandelier na sa movie lang nakikita noon ni Jai. Maupo ka iha. Anyaya nito sa mahabang mesa na siguro may 100 upuan. Maging ang disenyo ng mga upuan ay napakaganda. Hindi talaga maikakailang mayaman si Mrs. Villagracia. Naupo siya sa kaharap na upuan ni Mrs. Villagracia. Ang tunay nitong pangalan ay Catalina Villagracia. Naikwento ng ginang noon na nakapagtapos daw ito sa kursong flight attendant. Nakilala daw nito ang asawa nito sa eroplanong sinasakyan noon ng kanyang asawa. Nang maikasal daw si Mrs. Villagracia sa negosyanteng asawa nito, hindi na siya pinagtrabaho, kaya't sa bahay na lang daw ito na malagi hanggang sa mapalaki ang mga anak nito. Marami ang pagkain na pinahanda ko iha.
Baka kasi hindi mo magustuhan ng iba kaya pinasobrahan ko na para naman may pagpipilian ka. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Naku po Mrs. Villagracia, ang dami naman po nito. Nakakahiya po. Baka masayang lang. Hindi ko po kayang ubusin ng mga to. Nahihiya niyang sabi. Paano ba naman? Ang daming nakahaing pagkain sa mesa. Hindi niya akalaing bongga palang magpaluto ng handaang ginang para sa bisita. Excuse me po, madam. Kararating lang po ni Sir Christoph. Biglang singit ng katulong sa pag-uusap nila ng ginang. Biglang kumabog ang dibdib ni Jai sa pangalang binigkas ng katulong. Christoph? Hindi, baka kapangalan lang niya. Sambit ng kanyang isip, pero deep inside ay napakalakas ng kabog ng dibdib niya. Papasukin mo, sabihin mong narito ako. Dalian mo tipapakilala ko sa kanya si Jai. Tuwang-tuwa na tila nagmamadali pang sabi ng ginang sa katulong. Tumalikod na ang katulong at hindi mapakali si Jai. Bakit ganito? Bakit kinakabahan ako? Hindi mapakaling sambit ng isip ni Jai. Nanlalamig bigla ang pakiramdam niya na para bang anumang oras mahihimatay siya sa kaba. Hindi maintindihan ni Jai ang sarili. Hindi na nga niya malunok ang pagkaing nasa bibig niya. Ayos ka lang ba, iha? Tila napansin ng ginang na hindi siya mapakali. Ayos lang po ako, Mrs. Villagracia. Sagot niya na may peking ngiti sa labi. Tita Kat na lang ang itawag mo sa akin or kung gusto mo naman mami na lamang. Natutuwa pa nitong biro. Napangiti siya. Napakabait talaga nito. Sige po, Tita Kat. Wika niya. Napapalakpak pa ang ginang sa tuwa dahil sa itinawag niya rito. Ma'am? Baritono at napakalalim ng boses na iyon na nakapagpatigil sa kanilang pag-uusap. Mas lalong kumabog ng napakalakas ang puso ni Jai dahil sa boses na narinig niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilalang kilala niya ang boses nito kahit ilang taon na ang lumipas. She miss him so much to the point na gusto na niyang harapin ito at yakapin ng napakahigpit. Nakatalikod kasi siya dito kaya hindi pa nila nakikita ang isa't isa. Nagsisimulang manubig ang mata ni Jai ngunit pinigilan niya. Ayaw niyang makagawa ng eksena. Tumayo ang ginang at hinarap ang anak. Rinig niya ang paghalik nito sa ina nito. Son, I have a visitor. Remember last week, I told you that there's a girl na nakakuha ng atensyon ko. She's so sweet and caring. Heto siya ngayon, kasama ko na siya. Meet Jaira. Jaira, come here iha. Masaya at energetic na sabi ng ginang at siya'y tinawag. Parang napako ang paa niya sa lapag at hindi na makatayo. Kinakabahan siya ng sobra. Dahan-dahan siyang pumihit paharap sa mga ito. Unang nagtama ang mga mata nila ni Tita Kat kaya kahit papaano nawala ang kaba niya. Pero sandali lang yun dahil kabastusan kung hindi niya haharapin ang anak nitong si Christoph. Christoph, kung alam mo lang na matagal na panahon na akong nangungulila sa'yo. Sigaw ng isip niya habang magkahinang ang kanilang mga mata. Mariin ang bawat titig ng binata sa kanya na parang binabasa ang kaloob-looban ng kanyang isip. Malaki ang pinagbago nito. Mas lalong lumaki ang pangangatawan ng binata at mas nag-matured ang mukha nito. Mas pumuti rin ito kaysa noon na sunog sa tirik ng araw at idagdag pa na nasa kagubatan. Ngayon ay mas lalong naging gwapo ito at hindi lamang yun, mas nakakatakot ito lalo at tumangkad ito ng bahagya samantalang siya hanggang balikat lang nito. Bakit hindi niya agad naisip na pwedeng magkamag-anak sina Tita Kat at Christoph? Sa apelyido pa lamang kitang-kita na. Siguro ay hindi niya yun nabigyan ng pansin noon. Christoph, maiksing bigkas nito sa pangalan nito bago naglahad ng palad sa harap ni Jai. Hindi niya alam kung hahawakan din ba niya ang kamay nito. Nangangamba siyang baka malaman nitong kinakabahan siya dahil nanlalamig ang kanyang mga palad. Iha, ang pogi ng anak ko hindi ba? Alam mo'y bagay na bagay kayo. Kasi itong anak ko matagal ko na siyang sinasabihan na mag-settle down na. Naku ayaw pa. Ang sabi may hinihintay pa daw siyang babae. Napaingos pa ang ginang habang nagkukwento. Hindi yata nakatiis ang ina ni Christoph. Kinuha nito ang palad ni Jai at inilapit nito sa kamay ni Christoph na nakalahad sa harap niya. Mainit at matigas ang palad ng binata. Kulong na kulong ang maliit na kamay niya sa laki ng palad ni Christoph. It's nice to meet you again, Jai.
Seryoso, ngunit ramdam ni Jai ang tuwa sa boses ni Christoph. Nagtaka ang ina ni Christoph sa sinabi ng anak nito. Ako rin. Nauutal na hindi mapakali niyang sabi. Parang malulusaw yata sa titig ng binata sa kanya. Tila ayaw na siya nitong lubayan ng tingin. And I miss you, Jai. Teka anak, magkakilala ba kayo nitong si Jai? Nagtataka ang itsura ng ginang na nagpabaling-baling sa kanilang dalawa. Sasagot na sana si Jai, ngunit hinatak siya ni Christoph sa pamamagitan ng kamay nilang magka-holding hands. Napasinghap si Mrs. Villagracia, maging ang ibang katulong na naroon din pala at nakatayo sa di kalayuan. Niyakap siya ng napakahigpit ni Christoph. Tila nangungulila din ang binata sa paghihiwalay nila ng landas. Oh my God, honey. Don't tell me na si Jai ang babaeng matagal mo nang hinihintay. Gulat at hindi makapaniwalang sigaw ng ginang. Marami ang nangyari. Maraming pagsubok ang dumating. At lahat yun, nalagpasan ni Jai. Akala niya hanggang ganoon na lang ang puso niya. Akala niya, tuluyan na itong wasak at hindi na kailanman mabubuo. Pero hindi pala dahil muli, nagtagpo ang landas nila ni Christoph. Siguro nga'y nakatadhana talaga sila para sa isa't isa. Dahil kung hindi talaga sila ni Christoph para sa isa't isa, wala nang dahilan pa para magkita silang muli. Gagawa at gagawa talaga ang tadhana upang masunod ang nakasulat sa inyong mga palad. You may now kiss your bride. Masayang anunsyo ng pari kay Christoph. Naglapat ang kanilang labi at napasaya ng pakiramdam ni Jai ng mga oras na yun. Kala niya hanggang ganoon na lang ang buhay niya. Malungkot, pero hindi pala. Dahil ngayon, kasal na sila ni Christoph at hindi lamang yun dahil magkakaroon na sila ng mga supling. Oo, kambal ang pinagbubuntis ni Jai. Tuwang-tuwa ang biyanan niyang si Mami Catalina dahil sa wakas may anak na itong babae sa pamamagitan ni Jai. Happy-happy talaga ang lahat dahil gustong-gusto siya ng mga biyanan niya at maayos naman ang mga ito sa kanyang magulang. Hindi na rin naman bata si Jai para pigilan sa pag-aasawa. At isa pa, natupad na ang matagal niya ng pangarap na magkasama muli sila ni Christoph na una niyang minahal. Malakas ang sigawan ng lahat ng naroon. Mga kamag-anak, kaklase, kaibigan, kakilala at mga pamilya ng bawat isa ang naroon. Punong-puno ang reception hall ng kanilang kasal. Labis-labis ang sayang nadama ni Jai ng mga oras na yun. Nagregalo pa ang biyanan niyang lalaki sa kanila ni Christoph ng bahay at lupa na may 3-story house. Habang si Mami Kat naman, nagbigay sa kanila ng 3 milyon para panimula nilang mag-asawa. Hindi lang pala yun dahil binitiwan ng ama ni Christoph ang pagmamanage sa company nito kaya si Christoph na ngayon ang mamamahala. Grabing blessings ang dumating sa buhay ni Jai. Akalain mo nga namang makakapangasawa pa siya ng bilyonaryo at dagdag pang napakahat nito. Kinukwento nga ng Mami Kat niya na pinag-aagawan daw noon si Christoph ng mga babae. Ngunit hindi naman yun pinapansin dahil palagi daw sinasabi ni Christoph na may iba siyang gusto at si Jai ang babaeng tinutukoy nito. I love you. Rinig niyang bulong ni Christoph sa kabila niyang tenga. Nakayapos ito sa bewang niya na para bang ayaw siya nitong makawala. I love you too. Sambit niya sabay halik sa pisngi ng asawa. Sumimangot ito dahil sa ginawa niya. Alam niyang ayaw ni Christoph na hinahalikan niya ito sa pisngi. Palagi nitong sinasabi na sa labi dapat niya ito hinahalikan. Isa, I want your lips. Ungot pa nito pagkatapos ay ngumuso. Napahalakak siya dahil sa tuwa sa kanyang asawa. Ang kulit mo, kakahalik mo nga lang sa akin kanina eh. Kunwari reklamo niya. Nasa veranda silang mag-asawa ng mga oras na yun habang naghihintay sa paglubog ng araw. Nasa pinakataas na bahagi ng palapag ng bahay sila kaya tanaw na tanaw nila ang sunset. Please, hon. Sumiksik pa si Christoph sa leeg niya. Pagkatapos ay humaplo sa kanyang maumbok na tiyan ang isa pa nitong kamay. Mula nang magkita silang muli ni Christoph ay pinaramdam na nito ang pagmamahal nito sa kanya. Ipinaliwanag nila sa ina nito ang namagitan sa kanila noon. Tuwang-tuwa naman ang ginang at botong-boto kay Jai dahil sa pamamagitan nito may anak na siyang babae. Masaya rin naman ang mga magulang ni Jai para sa kanilang relasyon. Walang araw na hindi ito nag-aabot noon ng bulaklak at kung ano-anong regalo para kay Jai. Ipinaliwanag ni Christoph kung bakit matagal bago sila nagkitang muli.
Tinapos pala nito ang pagsusundalo dahil hinanap-hanap din daw nito si Jai. Pinangako nito sa sariling hindi na papasok sa pagsusundalo at magsisettle down kasama si Jai. At ngayon nga, ito na ang nagmamanage ng company nila kaya hindi na muli pa itong bumalik sa pagsusundalo. Habang si Jai naman, hindi na muli pang nakabalik sa trabaho bilang nurse dahil hindi na rin siya pinayagan ng asawa niya at biyanan. Palagi sila magkakasama ni Mami Kat at masayang nagkukwentuhan. Mahal na mahal siya ng biyanan niya at ramdam niyang itinuturing siya nitong totoong anak. Han? Aray, honey! Impit na sigaw ni Jai nang bigla na lang siyang makaramdam ng sakit sa kanyang tiyan. Heto na yatang sinasabi nilang paglilibor. Ma'am, ano pong nangyari sa inyo? Manganganak na po ba kayo? Diyos ko, sandali matatawagin ko lang si Sir. Nagmamadali nitong sabi na natataranta. Agad itong umalis at pagkatapos, bumalik na kasama ang humahangos na si Christoph na nooy nasa library. Han, anong nangyayari? Manganganak ka na ba? Inalalayan siya nito at hinawakan ng malaki niyang tiyan. Oo ata, sobrang sakit na. Umiiyak niyang sabi. Marahan siya nitong binuhat at isinugod sa hospital kung saan din siya noong nagtatrabaho. Ang doktor na kaibigan niyang nag-asikaso sa kanya, si Doktora Sofia. Matapos ang ilang oras, maayos niyang naisilang ang dalawa niyang kambal. Mabuti na lamang at normal niya itong nailabas, hindi na kailangan pang isisaryan. Congratulations my dear friend, napakaganda at pogi naman itong mga anak ninyo ni Christoph. Look at your son, kulay aburi ng mga mata at gaya ng daddy niya. Namamanghang sabi ni Sofia sa nakahigang si Jai at nasa gilid naman ni Jai si Christoph. Hatak-hatak ni doktora at ng dalawang nurse ang crib na pinaglalagyan ng kambal nilang anak. Kakamulat lang ni Jai, kaya ngayon pa lang niya makikita ang dalawa niyang supling. Nasilayan niya ang dalawang anak niya habang nakahiga pa rin siya sa hospital bed. Napatakip siya sa bibig nang makita ang mga ito habang humahagulgol. Sa wakas ay ligtas niyang na-deliver ang mga baby niya. Salamat sa Panginoon na ginabayan sila at hindi pinabayaang mag-iina na mapahamak. We will name her Katrina Jamaica Villagracia. Sambit niya habang hinahaplos ang pisngi ng anak niyang babae habang hawak naman ni Christoph ang anak nilang lalaki. And this is Callison Jeremiah Villagracia. Masayang sabi ni Christoph bago gawaran ng masuyong halik ang asawang si Jaira. Buo at masayang pamilya na dati, pinangarap lamang ni Jai na kay Christoph niya gustong buuin at ngayon nga ay natupad na.